ang pagpunta ni Don Freak sa Dark Continent Part 23. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ika-23 kabanata sa pagdalayag na doon sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, ililinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisahan na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, nakarating na sila doon sa lokasyon ng espesyal na yaman. At si Zen at Goro naman patuloy na nagpapatayan sa nakaraang kabanata. Hanggang sa humantong sa pagkaputol ng katawan at ulo ng prinsipe. At dito na nga mag-uumpisa ang part 23 ng bidyong ito. At dyan nga, iaalis na sana si Zanzoldyck. Pero bago pa siya makaalis, bigla na lang may tumawa ng tumawa dyan. At yan ngay walang iba kundi ang pugot na ulo ni Prince Goro. At sabi nga niyan, na alam mo mortal, pinasaya mo ko ng sobra. Dahil sobrang sarap na ginawa mo sa akin. At ngayon ko lang naramdaman ang ganito kasarap sa aking buhay. At sagot nga ni Zen, na immortal ka palang hayop ka, na mabuti naman, napasaya kita kahit papaano. Pero ako, ang mas sumaya ng sobra-sobra dahil sa'yo. Dahil binigyan mo ko ng napakagandang laban na ngayon ko lang natamasa sa inyong mundo. At sagot nga ni Prince Goro, kung gano'n naman pala, magpakain ka na sa akin. Sabay sugod na dyan ang pugot na ulo ng prinsipe para lumamon ng buhay. Pero nakailag nga dyan ang assassin at sabi niya na gusto pa rin kumain kahit na ulo ka na lang. At dagdag niya pa na kung sakaling makain nga daw siya ng halimaw na ito, saan nga daw kaya siya mapupunta kung wala na itong katawan na mapaglalagyan at mapagtutunawan. Kaya baka malaglag lang din daw siya pagkatapos siya kainin na to. Kaya napakabobo daw ng halimaw na ito at hindi nag-iisip. Pero sagot nga ni Prince Goro, na sige na naman, magpakain ka na sa akin. Para sumaya rin ako ng sobra-sobra tulad mo. Sabay sugod ulit siya sa assassin para kainin yan. At si Zanzoldyck nga nanggigil na dyan at sinabayan niya na yan at kinuryente ng sobrang lakas. At pagkatapos nga niyan, buhay pa rin si Goro at sumigaw yan ng sobrang lakas at nagpakawala ng napakaraming likido. Pero binlock nga lang yan ni Zen gamit ng kanyang kuryente. At nung papasugod nga ulit ang pugot na ulo, chinapchap na yan ng assassin at pinagpuputol. At nung nakita nga ni Zanzoldyck na tila gumagalaw pa ang mga laman loob at parte ng katawan ni Goro, kukuryente niya pa sana yan ng mas malakas para burahin sa mundo. Pero bago niya pa magawa yan, tila naging likido ang mga parte ng katawan ng prinsipe. At sabi nga ng likidong Goro
na magkikita pa nga daw sila ng assassin. Pero sa muling pagkikita nga daw nila, titiyakin niya na daw na makakain niya na ito ng buhay. Hanggang umalis na nga yan at biglang naglaho. At sabi na nga lang ni Jan Zoldyck na sobrang hirap nga daw paslangin ng nilalang na yon. Pero okay pa rin daw dahil nag-enjoy naman daw siya. Hanggang naalala nga niya si Princess Zaren. At sabi niya, nasaan na kaya napadpad ang mababang uring prinsesa na yon? Sa pagkakaalam ko kasi, hindi ko pa siya napapatay ng lubusan. Na nakakatuwa naman na nakatakas siya at nakaligtas sa kamatayan. Pero tiyak, dahil sa ginawa ko sa kanya, ipaniguradong hindi niya ako malilimutan kahit kailan. Sabay tawa ang assassin dyan. At pagkatapos nga niyan, talon na ang scene sa mga gatekeeper ng Dark Continent. At patuloy nga nilang hinabol ang lapastangang nilalang na bumaypas sa kanila. At sabi nga ni King sa ibang mga gatekeeper na wag na nga daw sumunod ang iba at manatili na lang daw na bantayan ang gate. Dahil sila na nga daw nila Cobra, Greed at Boron ang nakahabol sa sutil na nilalang. At si Phoenix naman daw kasalukuyang hinakabol na yon. At sa bilis nga daw ni Phoenix, paniguradong maaabutan niya ito. At pagkatapos nga niyan, lipat na ang scene sa ating mga bida. At sabi nga ni Don, nasabay na daw silang dalawa ni Kid na kumuha ng espesyal na yaman. At sagot naman ni Kid na mauna na nga daw si Don dahil hindi pa naman daw siya nagugutom. At habang nag-uusap nga sila, pinakita dyan ang mga alipin at nandyan na rin pala sila at pinagmamasdan lang ang dalawa nating bida. At sabi nga dyan ng pinuno ng mga alipin, tignan nyo ang dalawa, nagtuturuan pa sila kung sino ang unang kukuha sa kanila. Na ibig sabihin lang, nakapwa sila takot mamatay dahil sino nga naman ang kukuha ng halaman kung ang kapalit ay kamatayan. Pero habang nagsasalita nga dyan ang pinuno ng mga alipin, bigla nang kumuha si Don Prix ng isang nitro rice at kinain niya yan nung unang pag-aalinlangan. Kaya gulat na gulat dyan ang pinuno at ang mga alipin. At sabi na nga lang ng kanilang pinuno na isang baliw nga daw ang mortal na ito dahil walang pakundangang kinain ang pinagbabawal na halaman. Kaya panigurado nga katulad daw ito ng kamatayan. At habang inunguya nga at kinakain ni Don Prix ang nitro rice, sabi niya na okay pala ang lasa nito at napakasarap. Pero bigla na nga lang lumitaw ang Hellbell sa kanyang harapan. Kaya nanginig sa takot ang batang halimaw at sabi nga ng akas na banta kay Don Prix, nalapastangan ka mortal, naalakas naman ang loob mo para kainin ang espesyal na yaman sa aking lungga. Nasabihin mo, sino nag-utos sa'yo para gawin ang pinagbabawal na yan? At si Don nga, napatingin kay Kid, kaya lalong natakot ang batang halimaw. At sabi nga ni Don Prix, na ang totoo, wala nag-utos sa akin para gawin ito. Nagutom kasi ako, kaya kumuha ako. Saka isa pa, wala na akong magagawa dahil nakain ko na at hindi ko na maluluwa pa. Kaya dyan, biglang sumugod ng Hellbell para patayin si Don Prix. At sabi niya, namamatay ka, lapastangan nila lang. Pero si Don nga, bilang umiwas dyan at sabi niya, napasensya na sa kalapas na nga ng ginawa ko.
Pero bakit ba pinagbabawalan ng mga alipin na kumain ng espesyal na yaman? At sagot nga ng banta na ang nitro rice para lang sa nakatataas. At sabi naman ni Don Prix na kung ganun, sunod-sunuran ka sa kari ng silangan. Pero sagot nga ng banta na wala akong pakialam sa kari na yun dahil naghahari-harian lang naman yun dito sa silangan. At ibang kataas-taasan ang aking pinaglilingkuran. Hanggang dinuraan nga niya si Don ng kanyang mga laway kaya umilag agad ang ating bida dyan. Pero ang tinatamaan niya ng laway ng Hellbell natutupok at nalulusaw. At sabi nga ni Don sa kanyang isipan na mukhang sobrang lakas ng kamandag ng kanyang laway. At kung hindi ako mag-iingat, maaari akong mapahamak. At ang banta naman patuloy sa pagdura sa ating bida. Kaya patuloy din si Don sa pag-ilag dyan. At habang umilag nga siya, pinakita si Kido. At nandyan na siya kasama ng mga alipin at sumisigaw na kaya daw yan ni Don Prix at wag daw ito magpapatalo. At ang mga alipin nga at ang pinuno nila nagulat dyan dahil hindi nga daw nila namalayan na nandyan na pala ang batang halimaw at katabi na nila. At sabi nga ng pinuno ng mga alipin, nasa ka pang manalo ang taong yan, kamatayan ang kakantungan niya. Pero sagot nga ni Kid na hindi daw mamati si Don Prix dahil siya daw ang mananalo. At sabi na nga lang ng pinuno na sige daw, tignan na lang nila. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene sa labanan ng Hunter at Hellbell. At habang dinuduraan nga ng banta ang ating bida si Don Prix, may sinasabi dyan sa Hellbell. At sabi niya, na alam ko na isa kang mataas na uring halimaw at may katungkulan. Pero bakit hinahayaan mo lang na hindi maging patas ang kalakaran sa mundong ito? At sagot nga ng Hellbell, na isa kang baliw dahil ito talaga ang kalakaran sa mundo. Merong mababa at merong mataas. At kung mababa ka, maglilingkod ka sa kataas-taasan. At hirit naman ni Don na totoo na ganyan ang kalakaran. Pero ang biyaya ng kalikasan para sa lahat ng nilalang. Kaya mataas o mababa, may karapatang kumain ng likas na yaman. Kaya hindi mo dapat pinagbabawalan ang mga alipin na kumain na to. Dahil ang mga espesyal na yaman ay biyaya ng kalikasan at walang nagmamay-ari na to. At sagot nga ng banta na ang dami mong nalalaman, mas marunong ka pa sa amin. Sabay sugod na ulit siya dyan sa ating bida at namatay na nga daw ito. At sa pagsugod nga niya, dinakma siya ni Don Prix at binalibag ng sobrang lakas. At gulat na gulat nga dyan ang pinuno at ang mga alipin sa lakas ng ating bida. At si Kid naman, masaya dyan at sige lang daw at pabagsakin ni Don ang akas na banta. Pero biglang bumangon dyan ang Hellbell at muling tutuklawin si Don Prix. Kaya umilag agad ang ating bida, pero sobrang bilis nga ng ahas dahil sa pag-ilag ni Don. Nandyan na naman siya para tumuklaw. At nung makakagat na nga niya ang ating bida, binanatan siya ni Don dyan ng sobrang lakas. Kaya talsik muli ang banta. Pero bangon nga ulit yan ng sobrang bilis at pinaulanan niya ng dura ang ating bida. At habang umiilag nga si Don Prix, sa hindi inaasahang pangyayari, nakalapit na pala ang ahas at nakagat si Don Prix.
At ang epekto nga ay sobrang bilis dahil namilipit agad ang buong katawan ng ating bida sa lakas ng kamandag. At tila nagkaroon siya ng mga course mark at sumpa sa buong katawan. Pero kaysa mapanghinaan si Don Jan, sabi niya sa banta na ako ang unang nilalang na mabubuhay sa kagat mo. At dyan na nga nagtapos ang part 23 ng bidyong ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa mga susunod na kabanata. At bago nga tayo magtapos, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat. 遊ぶサボり夜を吐き出し悲観とする